dili pagyud ta mo padayon sa ikaduhang gabi na to. Let me invite you again for a prayer. Amahan na mong balaan pagkatamis pamalandungon nga kining among kinabuhi, naghatag gayog assurance ang Dios sa mga tawo nga andam nang mutabok ug musakripisyo para kanimo. Kining tanan o Dios mong ginampo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Daghang salamat sa makanunayon natong nagapaminaw atong unang gabi pagkanindot atong nga diskusyon. How I wish we are now in eternity. Kay dili nagyud ko gusto pang potlon yun mga kaigsonan, no? O ning mga kaigsonan, adto bitaw ning kining gipanganlan og mga namang ko'y followers gikan sa Kabitenyo o ganang kay kung mag-istoryeng taga Kabitenyo, magandang umaga sa inyaw. Dili na taganahan tana mga kaigsunan nga ato pang putlon. Atong naisgotan natong niyagi revival in the Word of God. Wala na gyud Ako lang ning usbon og klarohon nga kung gusto kang magbag-o, basaha lagi ang properties Ginoo nga mao ang Biblia. Mao ra gyud ni properties Ginoo, special property. Are you ready to commit? I hope nga nakapaminaw man mo kagabi kumitado na gyud ta mo basag Biblia. Dili na ta magsigig Facebook, tan-awa ng imong dagway daw Facebook na pod. Di na ta mag-usik og panahon mga kaigsunan. Ayaw na mo pag-usik og panahon. Ato nang ikomitar diya sa atong Ginoo. Now, let me show you a picture. Kana, kung kamoy pangutan-on ako ba, pila man nakabuk, 3 or 4? Be aber? Pila man yung nakita diya, 3 o 4. Basig maglalis mo diya. Ako na lang musulti ninyo. 3. Unsa? Ang answer na, nadiri sa number 3. Wala sa number 4. Daghag confusions kinabuhi. Ayaw ninyo naglalis Tama na okay na ako rin kuhan para mugana yung nahuna. Daghag mga confusion sa atong kinabuhi. But I want to tell you, right before your ears and your eyes tonight, if you are focused to the great foundation of life, who is Jesus Christ, you will never be confused. Mga kaigsunan. Dele o dele yung ka maglibog. Konsultihan ka, nganong libog ng imong kinabuhi, kay ang kanunay nimong makita sa samin imong achievements na. O sa inhimo, o sa akong nahimo sa church, o sa akong nahimo sa community, unsa kong nga tawo, kinsa kong nga tawo, mo man kanunay ko nimong nakita, tanawa, nilibog. Ano man, there is no peace between man and man. Peace, mag-iimo, na ay peace, pero why peace? Libog mga nang magtiayon nga 40 na katuig nag-uban. Mura na ipagpasabot ba? Ikaw karon nga ba nadawat na maguna nimo imong asawa? Wala na pagka-adjustment oy. Ikaw nga asawa, hangtod karon na niguwang na lang mo, dili gihapon nimo madawat ng imong bana. Kay musugot kag sa dili, man is imperfect and a woman is imperfect. Human being is imperfect. And what makes it wonderful? We serve a God who is perfect. Amen. Pagkaninduta na, muna nga duol kas Ginoo. Dili ta mo duol sa ato ang bana, di mo duol ka dito ka makigsuod ug taman, pakigsuod ang bana dalha, ang anak, ang pamilya dalha, and ready to cross. Tabok mo mga kaigsunan, tabok mong mga asawa, tabok mong mga bana, tabok mong mga batanon, tabok mong mga anak, pagdungan mong tabok. Kay para kita makiguban sa Ginoo. De gani ka mo tabok, maglibog yun ang imong kinabuhi. Besan pag-unsaon, osbon nako. There is no peace in man. Wala. But there is peace in God. Siya ba'y nag-declare? Peace be with you. Why disciples nag-declare katong bagyo? Na mga disciple dito nga nagbagulbol mga ganito, Ginoo, siguro magkagtulog-tulog diya. Mga luno na taan ni karon. Man why peace gyud sa tao? But there is peace in Jesus. Our topic for tonight. Kadindot talaga yun, mga kaigsunan. I hope nga malipayon mo. Are you ready? Are you ready to cross? Making God's Word
our own. Himua nga ang pulong sa Ginoo, mahimong naa sa imo, mahimong ikaw. And I like that word, be the sermon. Be a living Bible. Many people believe, ang daming tao, nakarinig ako noon, huwag nyo na lang utingkayin yung aking Tagalog kasi Pilipino 1, 2, 3, hindi man ako umabot ng Pilipino 4. Wala naman pong Pilipino 4, 1, 2, 3 lang man tayo doon. Ha? Kanang nakadungog mga ko na narinig ko nung una ba, sabi nila nga, he is a walking encyclopedia. Pawira na nga statement, no? Anong ibig sabihin? Kahit anong salita ang iyong itatanong ay alam niya ang kahulugan. Pagkapawira. Tinawag nilang the walking encyclopedia. Pero ang challenge karon, wala pagyoy taong gipanganlag walking Bible. Naadi usa nga gipanganlan og walking Bible, Pastor Randy Skit, memorize niyang Bible. Gisuwayan bitaw na ko na mga igsunan. I asked him, I was still a student at Mountain View College. Ingon ko, Pastor Randy, what are your techniques? Ako pong gibirabirahan po na kong English nga kunuhay ba. What are your techniques? Pinana birada ba? Usay mga techniques ni mo. Every time I go to my bed, ano mo ito sa istorya? Every time I go to my bed, I will open the Bible, the chapter that I want to memorize and put it on my head. Ako ang gisuwayan. Sulayan ako dito sa dorm, sa Onyx, mga kaigsunan. Akong gibutang reo. Sige kong balik-balik. Pagkaninduta sa resulta. Kada pangutanan ako ang Bible verse na mugawas wa na magkadimao. Nasipyat ang proseso. Nasipyat. Dili, grabe. Kaya ko blessed kay nga tao. Mga kaigsunan. But tonight, ato ning isgutan, making God's Word our own. Kanang ato gyud, no? Dili pwede iya, di imo gyud. Mga tanda ko nimo be. Kadaghan ninyo 5 mo ka books yung balay, puros mo na cellphone, pero ang Bible, family Bible, unsa, di mo na pwede. Mayon mo nga, sabi yung Bible, nami pastor, family Bible. Family Bible. There is no such thing as corporate salvation. Wala may corporate salvation nga. Ug ang mama maluwas-luwas, ang papa luwas ang tanang mga anak. Everyone will face the judgment of God. And be sure to make God's Word your own. Hindi mo na pwede nga magluwas. There is no word as hand-me-down faith. Ulang ganyan. Na kung dasig na kay kangamahan, pamalitin ang mga Bible, kadaggan na yung mga ginikanan, grabe ka materialistic, una-una. Gusto nilang malipay ilang anak. Kala, i-feed nilang materials. Karon nagmayang ginikanan kay pagkatiguang. And this is a warning to all parents out there who are listening to me tonight. Don't be so materialistic to your children. Feed them the property of God. Kay basig matiguang ka, materialistic ang imong ikuan. Pag abot matiguang ka, materialistic ang pagpadagan sa imong anak, sa imong patay ka diya. Lisod na. Feed them. Nabitayo sa kaginikanan kung tabagan. Pasturo sa may akong iregalos kong anak. Regaluhig Bible story. Regaluhig Bible. Ay, pwede dahil na. Ay, naunsa. Anong dili man pwede? Pwede magani ka mo regalog cellphone nga. iPhone Pro Max 16. Pawirad. Gikan ko ritong kwantag. 100,000. Kalilisang murakag maka CR o violet. Nga, grabe kamahal. Regaluan nga ni mo ng mga mahal. Dili ni mo regaluan ng imong mga anak, imong asawa, imong bana og Bible. Give them the properties of God, the books of heaven. Mga libro nga langit nun. Make it your own. Learning to benefit from its power. The Bible has its power. Ay, ato ning tukion karon. Ato ning tanawon. Unsa nga gahom ang atong pwedeng maangkon diri sa balaang kasulatan. God and the Word. Tanawa. By the word of the Lord, the heavens were made. Can you just imagine? By the word of the Lord, the heavens were made. Ang mga kalangitan, when you look at in the book of Genesis, and God said, that's a word. But I want to tell you, out of 6 days, except man, this is what I like with God. Amen? Una kong ganahan si Ginoo.
Pag-ingon niya mga kaigsunan, yung sinabi niya, lumabas kayo mga tanim. Lumabas kayo mga kahayupan. Nang gawas itaw ng tanang mga mananap. But look at Genesis 2 verse 7. Ang word nga gigamit niya mga kaigsunan, it's not like the same with the creation. And God said, let there be light, and there was light. And God said, let there be fishes. And God said, let there be plants. And God divided the land and the water. It's not like that. Kabalo mo sa kanindot ng Ginoo mga kaigsunan nagapaminaw karon. Ang gisulti sa Ginoo, when He used the word in you. And God put His air to the nose of the man. Iyang gihuypan. Wag yun siya word. Kana bang gipanganlan kung imo maguna siyang istadihan mga kaigsunan. Grabe ang close connection sa Ginoo sa tao. Kanang huypan ka mga kaigsunan, it brings life. Gihuypan kas Ginoo. He formed you. He touched you. Kaya nga may awit, He touched me. Whoa, He touched me. Pero ayaw lang yun na Bisaya. Kaya nabito yung nagbisaya na sa una, murag lain. Ang Bisaya gikuot. Wala na ito nagkuhan. Gibalibag na ito ng Bisaya kay murag lalom. He touched me. Gipurmag yung kag maayo sa Ginoo mga kaigsunan. Pagkanindutan na lang yun. Unyawa siya nag-ingon, let there be man. Wala. Silent ang Ginoo. O giingnan ka. Kana bitong istoryahan, bitaw ka mga kaigsuunan. Hunghungan ka. Ay, na may horror-horror, di ba? Kamantay ka ng horror. May inuwi si nanay sa bahay ni tatay. Kabit mo niya eh. Ano bitong agawhaw? Agawhaw nga tingog. Yung nana. I don't know how close he was with the band. Wag ko kabalog unsa siya ka-close dito sa tao sa diyang ingihuypan. But I do believe that time Jesus created man, you. Sa dihang gi-create kas Ginoo, there was that close connection between you and God. Amen? Hindi ka maulaw na makigsunan nga sa tanan nga gihimos kalibutan, mga tanong, mga hayop, ikaw ray gihuyupan. See, what's special? Ano bitong nay malumos? Huyop ang makatabang. Mapuling ka, huyupan. Maulian. Mauna nga na, kaning ang huyop sa Ginoo makatambal. Pero kanang huyop sa tao, maka-high blood. Huyop pa, kung nakakabuntag sa iyo pa, imong bana kasawa. Di ba makaingon ka, number 2 ni viral, ingon tong asawa niya, siguro to, saan man imong ginawa, bow naman nagtae? Sabi kao ni mo, tae? Ang huyop sa Ginoo makabuhi. Paghuyop niya kang Adan, naanadayon siya na nibukang iyang mata. By the word of the Lord, the heavens were made. But when He created man, He formed you in His close relationship pattern. Niya pa. The word Jesus, the word which represents Jesus that created is the same word that constantly sustains creation. Imagine da. Amo na imagine mo na da. Perte ka na, may sinaya. Jesus. He was the one who sustained the creation. Muna, kanami sina mga kauturan. Kanang word nga sustain, grabig sustento ang Ginoo nganhi kanato mga kaigsunan. Are you not ashamed? The power of God is revealed to us in the Word. The more you read the Bible, the more you will know Jesus. And the more you will read His property, the Bible, the more you will learn how powerful Jesus is. Pero wag kayo basa-basa.
Kay sige kag cellphone, TikTok, Twitter, ug uban pa, you will never have benefits from the Word of God. Wala yung kay benepisyo. Mga kumusulti kaninyong tanan, mga batanon, mga kaigsunan nga nagapaminaw karon. Read your Bible and pray every day and you grow, glow, and go. I like that. That's the slogan of our theology department when I was still a student at Mountain View College. You will grow, you will glow, and you will go. The power of God is revealed to us in the Word of God. And what is that power? The power to change you. The more you read the Word of God, the more you read the property of God, the more you will see the beauty of transformation. Mga akong i-challenge lagi mo. Pakita akong tao nga magsigig basa og mga pakitbook og uban pa after a week. Versus gabasag Biblia tan-awag i-compare pag himo mo study dia. Oh. Away yung mga anak, kinsay mas nindot og resulta. Kisay nay power. Make Bible readings. Pagbasa mo Bible ayaw mo pagtinapulan. Remember at Mount Sinai, He gave the word to Moses. God, He gave, in the theology concept ba? Sa diha mga kaigsunan nga si Moses, gidawat niya ang 10 Commandments. It was the word of God written in his own hand into a table of stone. Did you not know? In a theology perspective, worldview, that moment, the 10 Commandment was the transcript record of the character of Jesus Christ. And He gave it to Moses. Kani usa kapag sinyalis, usa ka indicator that Jesus is giving everything for you. Are you ready to cross? Moses crossed the borderline and see the character of God in a table of stones. Imagine that. Ginahinay nagpakita sa Ginoo, ikaw. How many times sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, nga gipakita ka sa Ginoo sa iyang pamatasan. Kaluoy sa Dios gipakita ka. Dapat patay na ka, kay kapila na kang nadisgrasya. Apan gipakita sa Dios ang iyang gasa sa iyang kinabuhi. Mount Sinai was the very wonderful place to remember where Jesus extended His character to you and to me. Excuse me. Nia, the world we are living is not a place like this. It's not the same like before. Ay, ang kalibutan, no? Alam ko di dapit, di ako sa lalom. Pilipinas man. Pagtuyo ka na, ako sa babaw pohon. Ha? Kamu, asa mo murapita diya sa kalibutan. Ha? Inanilang taon pagulagway ng kalibutan ng mga kaigsunan. Oh, look at this world. When the world was perfect, everything is perfect. But this world that we have seen in the picture is no more like this. But when Christ will come the second time, He will recreate this one. Make it your own. Pagkaniduta. Dati pa na niyo, tanawang gamay ha? Das plus spirit equals living soul. Imagine that wonderful, close relation of God. Gigunitan kaniya, gisapnay kaniya, gipa-birthday pa kaniya, gipatrabaho pa ka sa Dios, gipaanak, gipanegosyo, gipa-prosper, gipadato, and after all sa imong nadawatan, where are you now? Nawa ra kag kalit. Jesus gave everything to the living soul, and that is you. Look at the hands of God touching you every now and then. Sawa pa kay kinabuhi, mga kaigsunan. Are you not shy? Di ba ka mauwawa na? Yataga na ka sa tanan si Ginoo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag-abot og 11, backslide. Ay! Iningon sa istorya, lain pod. And look at this one. He wrote his own character in a table of stone for you to understand.
Timanin ni mga kaigsunan, everything God said is reliable and dependable because He fulfills what He promised. Tanan nga gisaad si Ginoo, I will be with you. Hangtod ron, buhi ka. Amen. I will be with you hangtod karon, naka-eskwela ka. I will be with you antod karon, minyo pagyud ka. Kadagan nagbuwag diha nga mag-asawag bana, nagbuwag. Kadagag mga kabataan nga nawad-an sa kinabuhi, mabata, ma-teenager, mabatanon, wa nay edad nga gipili. But until today, you are still alive. He fulfilled His promise to you. Iyang gituman ang saad diha kanimo, I will be with you until the end. I will love you with an everlasting love. Kadaghan, 20 years ka ng backslider, 15 years ka ng backslider, why simba-simba, why basag Bible, why ampo, kalimtan, inom, sigarilyo, halaghansak na tanan sumaba, until today you are alive because of God's love. God's love. When we talk about God's love, hands up, you kay ko na. Nothing to say. Wala yun. So pa may sulti ni mo, i-compare mo yung gugma, no? Ingundaan si Jesus Christ, nothing is a true friend than to lie his life for his friends. I cannot do that. I love my wife. I love my children. But I told them, the God I serve, the God of Abraham, Jesus Christ can love you more. That's why in Jeremiah 33 verse 3, I have loved thee with an everlasting love. And with loving kindness have I drawn thee. I cannot do that. Only God. Come to Christ. Ayaw na nagdungagi ang imong pagka-backslider. Ayaw na nadungagi ang imong pagkasupakero. Ayaw na nadungagi ang imong pagkagahig ulo. Because after all, only God fulfill His promise, not you. You cannot promise all the people and tell them, I will be with you, even to your wife. It's a lie. Manigingon, ayaw lie. Maingon po ka ang bana, I will be with you. No, you cannot do that. Because only Christ fulfill His promise. Ikaw, wa pagyud, kadagan na ni mong saad, si Ginoo hangtod karon ni isa, wa pa'y natuman og 5 kabuan. Ano yung ambot na lang yun? Nagsaad ka tong January, karon ibalik na po kas June. Kaya nanakas mid-year. So, kining 6 kabulan, unsa naman po di mong trabaho, ani? Wa na po simba, balik higda, balik trabaho, halalunod patay sa pagpanarbaho. Igsoon, it's not like that. It's not like that. Let's go forward. Ingon diri sa balang kasulatan, in our study, not one word, according to 1 Kings 8, verse 56, not one word has failed of all the good promises He gave. Pagkanindutan. Maulaw kayo ko ani magkaigsunan, magsigi kong pangutana sa Ginoo. Say, sige sama sa kong gingon na itong niyaging gabi, sige pangutana. Wa ka mauwawa na Nga bisan usa ka pulo nga gibuy-an sa Ginoo, kinsa may makapamatuod niyo karong mga backslider, kamong mga taong mga supakero, kamong mga taong mga gayag ulo, kamong mga taong nga gibiyaan sa Ginoo, kinsa may makapamatuod ninyo karon nga ang kining gisulti sa unang hari 8:56 mga kaigsunan, wa gyud ni matuman. Every not one word has failed. Even yourself can testify that God is good all the time. Amazing God we have. Praise the Lord. He gave to His servant Moses. Ang gisaad dito kang Moses, wag yun bisag usan pakyas. Way pagkapakyas ang Ginoo, mga kaigsunan. Una nga nindot kay kung topic karon kana bitong pagsulti bitaw nga, make it your own. The word of God, ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. The time we are ready to cross, make it your own. You will feel and learn the power of God. Ang gumari sa mutuo kay ang Bible kuno mga kaigsunan, it's just papel or whatever. But I want to tell you, this is the transcript of who God is. Para sa kuha, this is the summary of who God is for Him and for us to understand.
nga ato siyang masabtan mga kaigsunan. Tanawa, Jesus in the Word. Unsa may connection na nilang duha? Incarnated Word of God. Unsay gipropesiya nga gisulti dinhi mga kaigsunan atong nakita ngadto sa iyang pagkasiya. Diri gipakita mga kaigsunan in the Old Testament, abot sa New Testament, nakita ang Old Testament. Gikan sa New Testament until sa atong time karon, atong nakita ang iyang kagahapon, ang iyang pagkapresente ug ang atong pagkakaron. Unang musultig yun ko, ang uban di sila mutuo. That this Word of God represent who God is. Muna nga ang uban, musulti nga, I love God. I serve the Lord. Yung kay basa-basag Bible. Mumaura na moingon ba nga, ikaw asawa, maghisgutan ng asawa, kay musunal maging mga asawa. Kaya kaingnon ka sa imong bana nga, love main kay loves. Actually, sa tanang babae nga akong gipanguyaban loves, ikaw ragyud ang akong gisugot. Pero loves, sa isa ka bulan, kausar ako muuli. Ngayon, lipay ka. Naan ka. Ulion ka sa imuhang bana, sa isa ka bulan, kausa. Pero love ka niya, mamaura po na. I love the Lord. I go to church. Yes, it's His property. I give the tithes. It's His ownership. I give the offering. Yes, it's true. But how about the Bible? This is also His ownership. Hindi mo ni magdaladala lang kaning magpakita-kita ka, daladala lang. No, make it your own. How to make this Bible your own? You read. Open. Basa. Sabta, panginabuhi, and make your life to become a living Bible testimony. Sige, God is love, God is love, God is love, God is love. Ikaw, are you love? God is patient, God is patient, God is patient, God is patient. Are you patient? God is true, God is true, God is true, God is true. Are you true? God is just, God is just, God is just. Are you just? That's the thing. God will bring us to heaven. God will bring us to heaven. Are you going to heaven? Mabitaw nang gingon sa uban, Jesus is coming. Are you ready? Karaan mo na. Jesus is ready. Are you coming? Come. Ha? Duol dire sa atong Ginoo. He is the Word of truth. Jesus in the Word's connection. It was incarnated Word of God. He is also the Word of truth. Nang namor lagi ka mubasag Bible, you will learn who God is. Pagkaninuta. Word of reconciliation. This is the connection of Jesus in the Word. It is a word of reconciliation. Ang papagsiguli, the more nga ikaw makigsuod sa Ginoo, the more nga ikaw muatat sa iyang property, nga mao ang balaang kasulatan, the more nga imong makita nga ikaw usa ka makasasala nga giluwas lamang sa grasya. Amen. Amen for that. Woo! Amen for that. Word of reconciliation. Tanawa na matang may basabasag Biblia, tag-as kay ihi si garbo. Bisan pagkasimba na. Kung bili ba ng mataong sigsimba, hindi masag Biblia, igon nagyapong kagarbo. Si Lucifer, usap nito si Lucifer, doon lang maganik ito sa Ginoo. Kung musulti ka nga, kabaw si Satanas Biblia, di lang yun sa mo daladalag Biblia. Kay bawo Satanas Biblia ay. Katong na yung pagkakuha ni Jesus Christ, bigyan na siya nga, di ba nag-ingon ang Bible nga wala, di na mutunob ang imong lapalapa, salon ka sa mga nulunda, naman na sa Salmo 91. Pero dili niya pwede ni i-promote ang Bible. Mabito to na nag-chat na ko nga, ang yawa kuno daw gadalag-dalag Bible, mali. Ang yawa, di na siya ganahag Bible. Kaya ang Bible, the connection of the Bible in Jesus Christ, the time you read the Bible, the more gani nga na ang Bible sa imo, the more gani imong i-accept ang Bible truth, the more gani imong i-accept ang pulong sa Ginoo, the more nga may bawaan nimo nga kinahanglan di ka makigsuod sa Ginoo, di ninyong kamulayo, muduol ninong ka sa Dios. Nya gananing yawa na, di ali oy. Una ka nang ma-feel ninyo sa inyong kinabuhi, mga kaigsunan, mura ganahan ang inyong kinabuhi, mura mong nagsakay baruto nga may katig, dili pa sure ba? Nanaw?
takilid ng gamay. May mga taong inanagod. Diri, ay diri ang sulog, diri punta. Ayaw. Read your Bible and know how to reconcile with God. Word of reconciliation. Pulong. He is a God of reconciliation. Kung ato maning i-personified, Jesus of truth, Jesus of reconciliation. Tanawara. Siya pa. Jesus of the cross. Word of the cross. What is the word of the cross? The word of the cross, my friend, is saved. Luwas. At the cross, baga na, in the old rugged cross. Dias Kalbaryo sa cross, perte kabate ka ng cross sa unang panahon. But Jesus changed the meaning of the cross. The more nga magsigig attach kas properties Ginoo sa balaan nga kasulatan, magbasa gani ka, the more you will feel the presence and the meaning of Jesus at the cross. Pagkaninduta, mga kaigsunan, you will remember the Son of God. You will remember the Son of God. The more you look at to Jesus Christ at the cross, you will never see, dili mo na makita, mga kaigsunan. Hindi mo yan makikita, mga kapatid. Sa left, sa right, sa down, sa back. Di mo na makitaan. Uy, nung sirik ka. Makita ni mo ng kanindot sa Kalbaryo sa cross. When you look up, that is why one of the sayings I have met in my life, ayaw pagtanaw sa wala kay madiskuryo ka. Ayaw pagtanaw sa tuo kay magluya ka. Ayaw pagtanaw sa ubos kay mawala ka. Ay tanaw sa luyo kay mamatay ka. Tanaw sa langit and see the beauty of the cross. Who was hung at the cross, Jesus Christ, and you will be blessed. Look at that one. Look at this family. Kung kanay mong pamilya magkaigsunan, dili na magdada kag cross. Look at the man at the cross. Ha? Nawa tong tao nga gihang kay because the cross was just an instrument. The most important thing at the cross is Jesus. O bito nang gingon si Pablo sa Galacia 2:20. Basahan na ninyo, isuwat ko na. Basahan niyo ng Galacia 2:20. I am crucified with Christ. In other words, Paul was ready to cross. Are you ready to cross? Ha? The result, kung sa'y resulta, atong tanan, He rescued us. Sa atong mga Sea of Galilees. Sa manang sa'y naitabo sa Sea of Galilee, mga bagyos itong kinabuhi, giluwas na sa Ginoo. Ha? The Sea of your Galilee. The Sea of Galilee represent kay dito sa Galilee. Kung sa'y naitabo, doon ay dakong bagyo. Unya ilang gingnan si Jesus Christ, Ginoo, nga nung tulog-tulog, baka diya. Ano ka? Nanuti mo man. Ano tabusin mo man? Gikapoy, gidaw? Nano? Lapit na ta magamatay di o. Tawab na. Perti na tara ka na kudako ng balor man. Tutulog-tulog ang timo na. And now, tonight, I want to tell you, you have the same experience. Na yung mga panahon sa mong kinabuhi nga dagang kay mga pagsulay, yung kipunas king larar, marmito nang ingon si kinsa kanining singer, si Gary Valenciano, natutulog ba ang Dios? Dito man nagikuha nga concept sa Sea of Galilee. Nag-compose na, kaya natuog itong Ginoo dito. Oh, natuog si Jesus Christ. In His human form, kay gikapoy siya. Oh, pero sa diyang natulog ba ang Ginoo? Some scholars believe what? He was sleeping. This is what I like with God. Bisan pag nagunahuna kay Igsoon nga Ginoo natulog, His mind is on you. Amen? Sa kadagang mga panahon nga giluwas ka sa Ginoo, mga kaigsunan, mo backslide pa ka. Sa kadagang mga panahon nga gitagaan kag kusog sa Ginoo, hangtod ron hunahuna gyapon backslide. Di gyapon ka musimba. How many Sea of Galilee's problems you have encountered that only God solved that one? Ya hangtod karong mangurasam, sige pong kagununag, luya, kapigsimba, uy, naunsa di ka. Ha? Naunsa di ka.
Pila ng mga kasi of Galilee ang giluwas Ginoo, nga gibarugan gyud kas Ginoo, dako kay kag utang ingon Ginoo, peace be still, impas. Ay, praise the Lord, impas. Ay, praise the Lord, impas. Ngutang na pod. Tuara. Mao na ron. Mo ilaay dia. Nagsakit ka, hapit ka mamatay, wa pag yun gitugot sa Ginoo. Ang Ginoo di man na mapatay. He is not the God of the dead, He is the God of the life. Munang mamatay gani ka tungod sa imong kagahigulo, imo po ng choice, oy. Ili man na choice sa Ginoo, patiyo kaniya, kay patiyo patay dugay roy. Kay bayad lang sa saladan, kamatayon. So kining kamatayon sa tao nga magdali, imo nang desisyon, dili na iya sa Ginoo. Di magkamukaon ka bisag unsa, muinom ka bisag unsa, way tulog-tulog, mo matanon, magsigig bilar, imo man na. Anong imo man pasagin lang ng Ginoo nga ang trabaho sa Ginoo, the result, He rescue her. Rescue rin ng pasakitan kasi Ginoo, dili, bakak na. O, ikaw may patuy-tuyo kasi may sigig bilar, gisugo rin kasi Ginoo, magsigig kag bilar-bilar, waman. Sugo bre sa Ginoo, manigarilyo ka, mag-inom ka, maghubog-hubog ka, magpakamatay ka na, unsa pa. Wala! The point of Jesus Christ of coming to tell the world that I am here to rescue you. Kadagang mga panahon, mga kaigsunan, at the Sea of your Galilee, giluwas kas Ginoo. And He stood up and said, peace be still. Kadagang mga panahon, niyawaan ka. Ang uban kining demons cast out, maghulat patag. Sudlag yawa, daghan kayo. Actually, daghang mga panahon nga bisagwa ka, nagingunana mga kigsunan, demons are there. Nagtubre mo katong niyawaan mga kigsunan. Usa lang tukadlaw dili eh. Ingon pa gani sa story, we invited kay nakita na mo nga kini nga tao mo uyon radi ay. How many times in your life, demons rule your life? Karagag mga panahon ng iyawa na nagkontrol ni mo. Siya rin ang panahon nga di ka musumba, di gikontrol na kagyawa. Di ka ganahan mo basag Bible, yang yawa, di po ganahan mo basag Bible na mauron. Ang yawa makiksunan, di na ganahan mo simba. Musod na nagsimbahan kay manghimantay na mo na niro, nanay demons diya. Ang yawa di man na mo ampo. Kay katubitong pagtintal niya kay Jesus Christ, pwede pa yato sa kabalik. Kay giingnan siya nga, gi-offer niya, kung imo lang kong simbaho na ako, ning ihatag tanan sa imo Ginoo, kung imo kong simbaho. No, sa gitubag sa Ginoo, nasulat na sa balaang kasulatan, wa kay laing simbahon kundili ang Ginoo lamang. Kay kung niluhod pa to, si Lucifer, Satanas, may ngalan niya itong panahon na, si Satanas, napag-usay chansya because God is the, wamang yun, garbo. Umuna ka ng mga taong garbuso, nanay mga daotang espiritu sulod na. Say, di kaganan mo sulod og simbahan. Kaya nga naman, napamagkay garbo. Anong musulod mo kong simbahan? Napito Mikaela, nga, gibisita sa among usa ka pastor, kung sige ingon niya, ayaw padul na ko kaya makasasala ko. O makalilisang, proud pa siya. Proud pa siyang makasasala siya. Ayaw ka magduol, hubog mo siya. Ayaw ka magduol na ko. Kaya makasasala ko, oy, pagka makalilisang, proud pa ka nga makasasala ka. There are times nga demons are entering into our character, into our lifestyle, into our habits, into our time consuming, imbis time preparing. Sudlan ng mga yawa. Allah, daghan kayo. Muna umang mapatanon karon, narabay sikat karon nga si Elias. Pagka makalilisang. Yun mga tao ron. Pertin bibuhag yun. Ala, pasag bikita na mong pertin ng bastusa. Wate may mo, sudlan magyawa. Say, di lang takabantay. Di naman ta magulat nga. Singgit. Kaya ang mga taong di mo basag Biblia, maginahinay yung nagsulod ng yawa. Mo nang ang atong utok, na mo rebilde. Di naganahan mga lagad. O ginuna, naginahinay na. Hantod mo abot sa punto nga mapusis ka. How many times God delivered demons out from you? Mubalik na po ka. Girescue na kagikan sa daotang mga espiritu? Mubalik na po ka. Makalilisang. Kapila kagiayos Ginoo. Backslide ragyapon ka. Kapila kagipakita ag milagro mga kaigsunan sa atong Ginoo. Backslide ragyapon ka. Until today, you are still afraid to cross. Di pagyapon ka anda mo cross niya ng imong kaluyahon.
Kapila naman kagiayo sa Ginoo. Kapila naman ka nangayo sa Ginoo nga, Ginoo ayo ako ni ako mga balatian. Hangtod karon mas aktibo gyapon ka sa trabaho kaysa sa imong pagpangalaga o pagsimba sa Ginoo. Mas the favor pa kamuhatag sa mga paninapi diring napita kaysa mutabang sa Ginoo. You keep everything in balance. Giayo ba sa Ginoo mga kaigsunan. Dili pa konsensya sa kuha. Dili ni pa konsensya ako apod. Ako lang tagyod mong giingnan daan. Nga mao ni gihimo sa Ginoo sa imuha. Giayo imong balatian, gikuha ang mga demonyo sa imong kinabuhi, gisulbad imong mga problema, nga hangtod karon dili pa kaandam mo cross. Ang Ginoo naghulat na dali na dinhi kay manglakaw na ta didto. Ay sa Lord dali lang yun. Naayo lagi ko, wa na lagi yawa pero still lisod mo yung kayo. Makalilisang, ang pinakasakit, gipasaylo na gani kas Ginoo, mubalik pagyud ta. God forgive your sins. We are sinners saved by grace. Mga kaigsunan, dili pa ba na enough? Nga gihimo sa Ginoo alang ka nato, and you will still say the Lord. Musulti gyapon ka sa Ginoo, Ginoo, I am not yet ready to cross. Igsoon hangtod nga dili nato ni madawat ang tanan, dili og dili nimo ma-learn ang gahom sa atong Ginoo. Unsa may gingon dia? God's word in me. Ang Ginoo ang iyang pulong og ikaw. Unsa ka importante na, ha? We have to come out, tanawa ra guniyo. We have to come out of our existential darkness. Gawas anang sala sa imong kinabuhi nga nag-exist. Unsa man ang existential darkness? Kanang sala igsuon nga nahibaw nagyug kang sala, gawas na diya. Kanang kaluya, sala man na. Balik-balik man nga sala, paluya-luya. Nga pwede man kang magpadasig for the rest of your life. Kanang di ka mubasag Biblia. Di ka mangalagad og sakto sa Ginoo, di ka magsimba. It is sin against God. Nganong sala man na atubangan sa Ginoo because that is His property. Nabito kay property, kuhaan ni mong titulo, butangan rabaday ni mo imong yuta, no trespassing. Oh. Kay nay mo sulod diya nga walay perpananghin mo imong ipapriso. Niya karon ka ng darkness. Nga bawal man na kaya nga itong lawas, templom nis Ginoo, anong imong nang ipasulod? Di trespassing, bawal na. Sala na, karon imong ipasulod na mauron. Kuhaan na. Because the life that we have is the property of God. Ikaw ba tagiya sa imong lawas, dili man? Ang tagiya ning ato ang physical nga lawas mo ang Ginoo. Unya imong gipasudlan og sayop, imong gipasudlan og sala, imong gipasudlan og bisyo, imong gipasudlan og fornication, imong gipasudlan og sala. No trespassing, kuhaan na. Kuhaan na ng mga sala sa iyong kinabuhi, mga kaigsunan. Hangtod naan ng kangit-ngit sa imuhang kinabuhi, dili lagi ka ka-experience gahom sa Dios. Ay nako, kung gusto ka makakita gahom sa Dios nga tinuod, kuhaan ang sala nga nagtuyok-tuyok sa imong kaugalingon. Unsa ba? Change your life into a light and meaningful life. Himuan na ng imong kinabuhi, mga kaigsunan, nga mahimo kang kahayag sa imong bana, kahayag sa imong asawa, kahayag sa imong mga anak, and all of you are ready to cross. Cross your faith. Cross your discouragement. Cross the love. Ano itong word nga cross manggod? Go beyond. Ili kay diya ra kakutob. Ha? Listen to the word is a matter of life and death. Paminaw yun mo. Sa diyang naminaw kakaroon, it is a matter between life and death. Either you will die tomorrow without God, or you will die tomorrow with God. Paminaw. It is life and death. In the Bible, the wicked woman represent the false church. Kung ikaw ang usa ka tawo karon, mga kaigsuunan, nga wa pa nimo matagaan og pagtagad ang Ginoo pagpangalagad, you are still standing in His church, the false church. The church of Satan. It's a false church. Pero ang atong piliyon mo ang pagdawat nato, mga kaigsunan, sa balaan nga espiritu.
Dawatang balang espiritu diya sa imong kinabuhi kaysa panahon nga madawat imong balang espiritu diya sa imong kinabuhi. Diha nimo makita ang tinuod nga kagahom nga nadawat ni Kristo sa diyang siya midawat sa santos nga bautismo. When he received that baptism, heavens were open and a proud voice was shared and heard. And that spirit that will work in you will let you feel the power of God. Kung siya itong himuon, saan na ito pagbenepisyo aning pulong sa Ginoo? Number 1, pagbasa po din tao na pagtinapulan. Basa. Ikaduha, pagtuon. Search. Hala, paminaw, sakto. Ayaw ka magtinapulan. Di ko nimo pwede ingnon, Pastor, nagasimba naman ko, so what? Oh, ako simba po ko. Oh, Jesus Christ, simba po. Apostolis, simbam po to. Nung gabasa pa man sila Biblia. Nganong ga-search pa man sila Bible. Nganong nag-preach pa man sila. Ni-appeal pa man sila evangelism. Uba na itong mga kigsunan. Di na ganan mo apil-apil o wali. Kaya pangkapoy na. Pastilan. Muundang nga nighatag o ginawa ang Ginoo sa inyo. Magmahay yun mo. Unya ra mo undang kung ang Dios mo ingon undangan ti pangita. Ginawa pamalit o gimo. Kana. Undang na tagpangita sa Ginoo. Undang na tagsultis pulong sa Dios. Undang na tagpangitas kamaturan. Pero kung na-feel ni mo nga di pa ni mo kayang mabuhi way hangin gikan sa Ginoo, search. Makabenepisyo ka sa gahom sa Bible. Oh, dili ni gahom nga makita mo Mighty Morphin Power Ranger, di na mao ha. Sabi ko, oy, ako din ba sa Bible kay basig mahimo kong Avengers? Dili. Dili na mao. Ang kagahom nga kayang ipakita sa panahon nga sige kagbasag pangitas kamaturan pinaagi sa property sa Ginoo nga mao ang balaang kasulatan, you will see progressive changes. Mung main lahi nag-utok o lahi nagkagunauna, di nakalibutan nun, langit nun na, daghan pa. Unsa pa, meditate, hinulsuli. Panginabuhi Revelation chapter 1 verse 3. Mga kaigsunan, ining tulo usa ka paagi nga atong maangkon ang gipanganlag property sa Ginoo nga maong balang kasulatan. Ayaw ninyo na ibilin-bilin skilid. This is the property of God, no trespassing. Okay? Kamu, ganahan mo makapalit mong yuta, niya inyong ibaligi ang titulo dito nga way bayad. This is. Ang landowner ani mga kaigsunan ng Ginoo. He owns these words. Basaha, pangitaa, hinulsuli, o panginabuhi, and you will see the beauty and the power of God in this book. This is the book of the Lord Jesus Christ. Ang atong Ginoo ning gabiuna mga kaigsunan, nagahandom, nga imo siyang abrihan. Naghandom ang atong Ginoo nga imo siyang pasudlon. Kay ang iyang gahom, epektibo kaayo ni sa mga tawo nga muhatag niyag panahon. Igsuon, tama na. Gihatag namin mong kinabuhi diya sa kalibutan, wa may nitabo hangtod ron, tubo mga protong sungay gagmay, atong batasang garbo, ng gawas mga yapon, mamalikas mga yapon ta. Gitagaan makagigayon sa Dios nga ikaw mo'y magbuot, wow, mga yapon yung resulta. Karon, ingon ang Dios, come. I'll be the one to control. Give me the time to work with you. Jesus is waiting for you. Ang atong Ginoo makigsunan, dugay na nagulat. He is waiting for you to have to cross. He is waiting for you to cross. Are you ready? Siya ang atong guide. Siya ang mo transport nato padulong sa langit, mga kaigsuunan. Ang atong Ginoo gustong musulod kay gusto kaniyang instrakan unsay himuon para makakross. Gusto kaniyang i-comfort kay daghan na kay kag problema, sige lang kaghilak, sigilak. Gamay lang kwan, hilak. Kay bawang Dios na, bito niyo sa pasudla ko. Saan niyo pagkabalo sa akong gawmog, di ko niyo pasudlon. Saan niyo pagkabalo sa akong gawmog, dili ko niyo tugutan. Itugutan pa mo mong demonyo sa imong kinabuhi. Munang hangtod karon dili pag yun mo ma-feel ang gawom sa Dios. Pasudlang Ginoo kay mo comfort siya nimo. Pasudlang Ginoo sa mong kinabuhi kay tagaan kaniyag paglaom. He wants to give you hope. That's why Jesus is asking you,
this wonderful night? Do you need me? Gikinanglan ba nimo ang Ginoo? Sige, prangka nga pagka-istorya, pagtarong mo diya. Do you really need the Lord? Ayaw ninyo binuang yung Ginoo magigsunan. Yes, Lord, I need you, I need you, I need you, I need you. I need you. Pagabot ito stuman, diri na tayo, diri. No, it's not like that. Be true and honest. Do you need the Lord? If you need Jesus Christ, then accept Him. Learn from His power and be ready to cross with Jesus Christ. Ready to cross with Jesus Christ. Exon, Hebrews 4:12, for the Word of God is alive and active. The Word of God is alive and active. His Word will give you revival and transformation, not deformation. Read His words. Come home. Read back. Back to the altar. Mga kaigsunan. And the Word is alive. Naman ang kanta nga, He's alive. He's alive. And heavens are open wide. Buhi ang atong Diyos. Even though we cannot see Him literally, but the more we make the Bible of God part sa atong kinabuhi, the more you will see that God is alive. God is alive. It can revive us. It can save us. It will tell you the truth who God is. Exon, tonight, there is a God in heaven who passed by death victorious. Who lived this life victorious. Who sat down at the right hand of His Father victorious. And any one of us tonight, kung imong gibati mga kaigsunan nga nagkurog pa ng imong tail kay perte pa kalawak sa Galilee, daghan pag demonyo nagtuyok-tuyok diha kanimo. Ha? Daghan pa kayog mga pagbati sa imong pag-imbalance diha sa Ginoo. Daghan pa kayo kag mga sala nga existential darkness nga imong gisipitan, nagigot-higot makaghabak sa sala diha sa mong kinamo. Igsoon, let me introduce to you Jesus Christ asking us tonight, are you ready to cross? Andam na ba kaigsuon nga mutabok uban sa Ginoo? Kay kung andam na ka nga mutabok uban sa Ginoo, let me invite you to pray. Magampo ta. Amahan namong balaan. Salamat nga naa si Jesus Christ. Praise the Lord. Nga siya ang mahimo namong tour guide. Siya ang mahimo namong nga sakayan. Siya ang mahimo namong kapitan. Siya ang musulti namo og kalinaw. Siya ang tanan alang kanamo. Lord, tabangi kami karon nga nagapaminaw that we are always be ready to cross every borders of our lives. Lord, we surrender everything unto you. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. God bless us all.